Una sa lahat, clearing operation sa Nia Road, Quezon City na uwi sa tensyon. Nagkabatuhan, nagkatulakan, at nagkabalyahan ng mga residente at otoridad. Ang buong detalye kung ganyan, abangan mamaya. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Fuel subsidy na 10 piso sa kada litro ng petrolyo aarangkada na sa mga PUB sa susunod na linggo. Habang ang mga pasahero makaka-discount ng hindi bababa sa 20%. Hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel posibleng rollback sa susunod na linggo. China Coast Guard nagpakawala ng mga flares malapit sa eroplano ng Philippine Coast Guard. Delikado raw yan. VP Sara Duterte pinuna ang mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng problema sa presyo ng langis. Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin? Ang buwelta naman ng palasyo, puro paninira lang daw ang ginagawa ng bise. At kahit inulan, tuloy ang umpisa ng concert tour ng BTS sa South Korea. Posible raw mag-rollback ng hanggang 3 piso kada litro ang diesel sa susunod na linggo. Bukod pa riyan, aarangkada na ang fuel subsidy na 10 piso kada litro para sa mga PUB driver. Habang ang mga pasero, bibigyan daw ng 20% na discount sa pamasahe. Nasa frontline na balitang yan, Gerard de la Peña. This is Iranian Sepan Navy Station. You need to receive permission from Iranian Sepan Navy for passing through the strait. Any vessel trying to transit in through the strait without our permission will be targeted and destroyed. Ito ang mensaheng natatanggap ng radyo ng mga barko na nasa kalagitnaan ng Persian Gulf. Binabawalan silang dumaan sa Strait of Hormuz at kung magpumilit, pupuntiryahin at wawasakin sila ng Iranian Navy. May kuha rin ang mga Pinoy seafarer ng mga larawan ng mga lumilipad na missile habang nasa gitna ng Persian Gulf. Ganitong sitwasyon sa lugar kahit pa nag-anunsyo na ng tigil putukan ang Amerika at Iran. Medyo nakakatakot kasi kahapon meron ng pronouncement, yesterday may pronouncement na about ceasefire. Pero in reality, on the ground, iba yung nangyayari doon. Meron pa rin mga missiles, especially sa Lebanon, sa Kuwait, sa UAE, na naglalabasan pa rin at nagliliparan, which is right now, it's a risk really for seafarers. Dahil dito, bahagyang tumaas ang presyohan ng langis sa world market. Sa kabila niyan, posible pa rin magkaroon ng rollback sa susunod na linggo. Kung pagbabasehan ng trading mula noong Lunes hanggang Miyerkules, 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos ang matatapyas sa kada litro ng diesel. Posibleng pisong tapyas naman o walang pagbabago sa kada litro ng gasolina. Pero baka magbago pa yan at posibleng mas mababa pa ang rollback ayon sa source ng News 5 sa industriya. Dismayado naman ang mga transport group. Pangloloko na naman ito sa mga tsuper, sa taong bayan, na ang laki nung ibinaba sa world market. Nagbaba na sir ito. So dapat, dati kapag ka may forecast na may gulo, yung pangalawang araw pa lang nagtataas na sila ng presyo. Pero ngayon nagsabi na bumaba, ayaw naman nilang magbaba. Yung pagbaba na yan, sir, parang parang masama pa yung loob ng mga oil companies. May mga buffer stock nang dapat pumusin na good for 2 months. Ito ngayon, bumaba na sa world market. Sasabihin nila, binili nung mataas ang crudo, kanya mataas pa rin ang kanilang pagbebenta. Kanya manipis ang rollback. Kasabay ng posibleng rollback next week, aarangkada na rin sa April 15 ang service contracting program. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-anunsyo niyan. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga pasahero, magkakaroon ng hindi bababa sa 20% discount ang lahat. Ang mga ruta raw na sakop ng programa ay yung mga nakatuon sa lugar na may connection sa tren at pangunahing ruta ng mga bus. Matutulungan daw nito ang 50,000 na PUV, 1,000 operators at 15 million na pasahero. Ipatutupad ang programa kapag hindi rush hour.
Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Hindi lang yan, magkakaroon din ng fuel subsidy. 10 piso kada litro ang bawas para sa mga PUV. Maximum daw na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Sa Metro Manila muna yan unang ikakasa sa susunod na linggo. Uumpisahan sa Commonwealth, tapos Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway, saka ipatutupad sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Marupok daw masyado ang ceasefire agreement ng Amerika, Israel at ng Iran. Meron pa rin daw nangyayaring pag-atake at pati ang Santo Papa nadadamay sa tensyon. Natong Frontline Report. May ceasefire. Pero may umatake sa oil refinery ng Iran sa Lavan Island. Hindi pinangalanan ng Iran kung sino ang may kagagawan niyan. Pero isa raw itong enemy attack. Isa pang inaatake ang Lebanon. Mantakin mong sa loob lang ng 10 minuto, 100 beses itong binomba ng Israel. Pati ang airport sa Beirut, damay. Halos 300 ang patay. Kung merong napagkasundo ang ceasefire o tigil putukan ng Amerika, Israel at Iran, pero patuloy pa rin ang mga pag-atake, edi parang walang saysay pala ang peace talks ayon sa Iran. Una nang sinabi ng Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi kasama ang Lebanon sa tigil putukan. Ganyan din ang posisyon ng Amerika. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. Nanindigan naman ang Iran na malinaw ang ceasefire terms ng Iran at Amerika. Pinapili nito ang US kung tigil putukan o tigil gera. Di pwedeng pareho. Nakikita raw ng buong mundo ang ginagawang pagmasaker sa mga taga-Lebanon. Giit naman ni US Secretary of Defense Pete Hegseth, sisiguraduhin nilang susunod sa usapan ng Iran at bubuksan nito ang Strait of Hormuz. Iniyabang pa niyang Amerika ang nanalo. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy. Dahil sa fragile ceasefire sa Middle East, tumaas na naman ng higit $3 ang presyo ng krudo sa world market. Panawagan naman ng Pakistan na naging mediator sa gera, magkaroon ng palabra de honor at galangin na napagkasundo ang 2 linggong ceasefire. Sa Sabado, nakatakdang mag-usap ang Amerika at Iran. Samantala, si Pope Leo XIV na una na rin giniit na unacceptable o hindi katanggap-tanggap ang mga pagbabanta ni US President Donald Trump sa Iran. Dahil dyan, lumalalim ang tensyon ng Amerika at ng Catholic Church. Base sa ulat sa isang pag-uusap sa Vatican, binigyan din ng US na kaya nitong gawin ang anumang gusto nito sa mundo at dapat kumampi ang simbahan. Binanggit pa ang Avenant Papacy na isang madilim na yugto ng minsang napasailalim ang Santo Papa sa kapangyarihan ng isang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Ngayong meron ng 2-week ceasefire sa pagitan po ng US at ng Iran, marami ang umasa na makakadaan na agad ang mga barko sa Strait of Hormuz. At siyempre, ang magiging resulta dapat niyan ang agarang pagbagsak ng presyo ng langis. Pero mukha pong hindi yan ang nangyayari. Sa datos po ng shipstrack.com, kitang-kita na nakabara pa rin ang karamihan ng mga barko sa loob po ng Persian Gulf o kaya ay sa labas po ng Strait of Hormuz. Yan po ang nakikita niyo mga tuldok sa mapang yan. Sangkaterba po sila at kumpul-kumpul. Yan po yung mga barko na hindi makadaan. Yung mga nakadaan lamang ay mangilan-ngilan lamang. Ito pa, sa website naman ng hormuztracker.com, hanggang ngayon, merong halos 2,000 barko, 1,900, na trap pa rin sa Persian Gulf at hindi po makalabas. Samantala, may 300 barko na nasa labas naman ng Strait of Hormuz na hindi naman makapasok. Bakit ganun? Akala pa naman natin solved na ang lahat dahil po sa ceasefire na yan.
Una kasi, kinokontrol pa rin ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ang bawat dadaan kailangan may malinaw na paalam mula po sa Iranian military. Kaya't hindi pa rin talaga completely open ang Strait of Hormuz. Pangalawa, nag-anunsyo ang Iranian state media na suspendido na ngayon ang tanker traffic sa Hormuz dahil lumabag daw ang US at ang Israel sa kanilang kasunduan matapos nga bombahin ng Israel ang Lebanon. At pangatlo, kahit pumayag ang Iran, takot pa rin tumawid ang maraming barko. Bakit? Balik po tayo sa website ng hormuztracker.com. Lumalabas kasi karamihan ng mga shipping insurance companies nagkansela o nag-withdraw ng tinatawag na protection and indemnity insurance dahil po sa takot sa gera. Importante po yan para makabiyahe. Kung wala kanyan, hindi papayagan yung mga barko na bumiyahe o dumaong sa mga pantalan. Ang problema dyan, kahit magbeso-beso ngayong araw ang magkabilang panig, ilang linggo pa rin ang bibilangin bago kikilo sa mga insurance companies dahil po mga segurista ang mga yan. Ang tinatawag nga na war insurance, 8 beses pong tinaas ng mga insurance premiums. So, paano naman tayo? Hindi ba nakipag-usap na ang ating DFA at yung bansang Iran at papayagan na raw yung mga oil tankers na Philippine flagged o rehistrado po dito sa Pilipinas na tumawid na doon sa Strait of Hormuz? Sa unang tingin, parang nga namang sobrang good news. Pero gaano ba kalaki ang epekto niyan? Para po malinaw, tinawagan namin ang Marina, ang Maritime Industry Authority. Simple ang tanong, ilan nga ba ang mga oil tanker na Philippine flagged o rehistrado sa Pilipinas? Yan kasi ang papayagan daw ng Iran na dumaan sa Hormuz. Ayon po sa Marina, 16 lamang ang mga tanker na may bandera ng Pilipinas sa buong mundo. At sa 16 na tanker na yan, 2 lamang nasa Persian Gulf. Ang ibang oil tanker na makikinabang sana sa kasunduang yan, meron pong ibang biyahe sa ibang customer sa ibang rehiyon. At ito pa, sa 2 Philippine flagged oil tankers na nandun ngayon sa Persian Gulf, ang isa po sa kanila magdadala po ng krudo hindi sa Pilipinas, kundi sa India. Ito po kasi ay mga tanker na pribado ang pag-aari at inaarkila ng iba't ibang kumpanya o iba't ibang bansa. So sa madaling sabi, hindi palibas sa Philippine flagged ang oil tanker ay nagde-deliver yan ng krudo dito sa Pilipinas. Katunayan, bihira daw silang dumadaong sa Pilipinas. Sa kabuuan kasi, karamihan po ng ating mga inaangkat na produktong petrolyo ay yung mga refined products na gaya po ng diesel at gasolina na halimbawa galing po sa South Korea o sa China. Dito na po sa Southeast Asia. Malit lamang na porsyento ng ating inaangkat na crude oil ay rekta galing sa gitnang silangan. Isa lamang naman kasi ang ating oil refinery sa buong bansa. So sa madaling salita, bagamat good news, ang kasunduan ng Iran at ng Pilipinas para padaanin yung mga Philippine flagged na oil tankers, sa kabuuan, hindi rin pala ganun kalaki ang epekto nito. Samantala, ano bang ginagawa ng Pangulo? Patutsada po yan ni VP Sara Duterte sa gitna ng dinaranas ng bansa na krisis sa langis. Binuelta naman ng Malacanang ang bise at sinabing wala siyang ibang alam kundi ang Manila. Aniya sa frontline na balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Yan ang giit ni Vice President Sara Duterte matapos ang dinaluhan niyang event sa Davao City para sa anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Ayon sa bise, magpapatuloy ang taas presyo sa petrolyo hanggat may gera. Mungkahi niya sa Administrasyong Marcos, Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo. Sa one-on-one interview ni Palace Press Officer Claire Castro sa Pangulo kahapon, sinabi ni PBBM na sasamantalahin ng pamahalaan ang 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran.
Pero bago pa ang patutsada ng bise, nauna nang sinabi ng Pangulo na humahanap na tayo ng ibang alternatibong oil supplier para hindi lang nakaasa sa Middle East. Kaya sagot ng palasyo, ang problema raw sa bise ay hindi niya alam ang mga programa at ginagawa ng pamahalaan. Kahit daw parte ng gobyerno si VP Sara, wala raw siyang alam na solusyon kundi manira. Samantala, naglabas din ng pagkadismaya ang bise sa aniyay lagay ng mga sundalo sa ilalim ng Administrasyong Marcos. There is an absence of an independent foreign policy framework para sa ating bayan. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Sagot naman dyan ng palasyo, ang mandato ng mga sundalo ay magsilbi sa sambayanan at hindi sa political interest ng isang pamilya lamang. Dismayado lang daw siguro ang mga kaalyado ng bise dahil hindi umano nila napatalsik si PBBM para mailuklok si VP Sara. Buwelta pa ng palasyo, trabaho ang dapat na ginagawa sa panahon ngayon, hindi ang pagkakalat ng sarili nilang baho. Maiksi naman ang sagot ng bise sa isyu ng kalusugan ni PBBM. Good luck sa kanya. Nilinaw na ng Pangulo na maayos ang kanyang kalusugan pero nag-iingat lang daw siya para tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Bistadong iligal na paihi ng gasolina sa isang abandonadong resort sa Laguna. Naaresto ang 6 na sangkot sa operasyon at mga kasama nilang nagtangkapang manuhol. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Tumambad ang mga gasolina na nakaimbak sa mga drum at plastic tanks at oil tanker truck sa isang abandonadong resort sa San Pablo, Laguna. Naaktuhan pa ng mga pulis ang aktwal na pagpapaihi ng gasolina mula sa tanker. Agad nang kinurdunan ng lugar at kinumpiska ang tanker truck. Isinara rin ang gate ng resort. Aabot sa 3.5 million pesos na halaga ng unleaded at premium gasoline ang nakumpiska ng mga pulis. Inaresto rin ang 6 na lalaking inabutan sa loob ng resort. 2 sa kanila ang nagtamo ng minor injury matapos tumalon sa oil tanker truck habang inaaresto. Tumanggi ang mga sospek na ipaalam kung sino ang nasa likod ng paihi sa resort at kung saan nanggagaling ang supply at distribution nito. Dumadating lang po sa kanila yung information na may paparating po sir na oil tanker dun sa area sir. Dun sa Hotel de Oro po sir. Hindi na po nila inaalam sir kung saan po nanggagaling yung mga oil tanker sir. Tinangkapang suhulan ng isang lalaki ng 417,000 pesos sa mga pulis para hindi na i-embargo at ilagay sa police control ang resort. Pero inaresto rin ito ng mga pulis. Nagtask ako ng 2 personnel na mag-gwardya sa gate. And in any case na may papasok lalabas, inform us para at least yung scene of the incident is ma-secure namin, hindi ma-contaminate ng iba. And out of nowhere, may lalaking pumunta, nagpakilala na. Sabi niya is pupuntahan daw niya arrest suspect. Ngayon, anong business niya doon sa arrest suspect? Ongoing operation. Then sinabi niya directly na mag-aabot. And that's the time na kinuha na namin yung tao. Inaalam din ng PNP kung may koneksyon ng mga sospek sa paihi ng isang barko sa Navotas kung saan siyam ang naaresto. Sinampanan ng reklamong paglabag sa oil pilferage law ang 6 na sospek sa resort. Naharap din sa reklamong bribery ang lalaking nagtangkang manuhol. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nauwi sa tensyon ng clearing operation sa mga bahay na winasak ng sunog sa Barangay Piñan sa Quezon City. Sa huli, natuloy ang pag-iba para bigyan daan ng pagpapatayo ng pabahay ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Pinigilang makapasok ng mga residenteng yan ang mga backhoe na gagamitin sa clearing operation sa Nia Road, Quezon City kaninang hapon. Target kasi ng operasyon na tanggalin na ang mga totally damaged na mga bahay na tinupok ng sunog nito lang Marso. Bahagi yan ng pagsisimula ng proyektong pabahay sa lugar ng Quezon City LGU, National Housing Authority at ng Department of Human Settlements and Urban Development para makadaan ng mga backhoe nang himasok na ang mga pulis at hinawi ang mga nakabarikadang residente. Dito na lumala ang tensyon, nagkabatuhan, tulakan at hilahan ang dalawang panig.
Sa huli, walang nagawa ang mga residente nang tuluyang makapasok ang mga backhoe. Ayon sa ilang residente, pabor naman sila sa proyekto, pero nahihirapan daw silang makahanap ng marerentahan habang hinihintay ang pabahay. May hindi rin daw malinaw sa proyekto. Sabi nila merong hindi makakabalik, merong makakabalik. Sino po sa amin yun dito? Yun po yung gusto namin. Nalilito rin ang mga residenteng partially damaged o hindi naman tuluyang nasira ang mga bahay mula sa sunog, kung pati sila ay kasama sa clearing operation. Ang iba, hindi na nagbakasakali at kusa nang lumipat sa mga bahay ng kaanak na hindi nadamay sa sunog. Pero ang residenteng si Elaine, sa kalsada na lang pumwesto matapos makapasok ng clearing team. Sana bigyan naman kami ng magandang usapan. Hindi yung ganito na para kaming mga basura na bigla na lang pagtatapon kung saan-saan. Nanindigan naman ng Quezon City LGU na maximum tolerance ang pinairal ng mga pulis sa nangyaring tensyon. Para rin naman daw sa mga residente ang gagawing 7 gusaling pabahay na may 12 palapag at may 2,600 units. Target yang matapos sa December 2027. Yun nga lang, kanya-kanya muna ng diskarte ang mga nasunugan kung saan titira pansamantala. Pero bibigyan naman daw sila ng dagdag na cash aid. Sa kasalukuyan po, nakakuha na po sila ng 60,000 pesos para sa mga structure owner, 35,000 pesos para sa mga renter and shares. So magkakaroon po pa ng karagdagan na rental subsidy galing sa DSWD parang bilang tulong po sa pagrenta po muna nila. Sa huli, umapila ang LGU sa mga apektadong residente. Magtulungan po tayo dito para po sa inyo. At wala pong gagawin na ibang proyekto po dito kung hindi para po sa inyo lamang. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. May nadiskubring lasog-lasog na katawan malapit po sa crash site ng bumagsak na Cessna plane sa Dinagat Island. Pinaghihinala na galing yan sa dalawa nitong sakay. Ayon po sa Provincial Disaster Management Office, susuriin pa ang mga ito para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. May mga personal na gamit ding nakita malapit po sa crash site. Ayon sa kaanak ng mga biktima, galing yan sa dalawang sakay ng Cessna plane. Napagalamang mag-asawa ang dalawang nasawi na papunta sana ng Siargao nang bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano. Showbiz Tonight na tayo. Dalawang malupit na dance video ang gift today ng SB19. Isa dyan ang dance cover nila ng Hooligan ng BTS. Watch this beat go, we hooligan. We pop out, we acting a fool again. Kuha ng mahalima ang cool vibes ng kanta. Sakto ang dance at cover nila sa pagsisimula ng World Tour Tonight ng BTS sa Korea. Eto pa, naglabas din ang SB19 ng dance video nila ng kanta nilang Visa. Lahat malinis at synchronized ang moves kahit ang kanilang dancers sa likod. Speaking of SB19, special guest nila ang Japanese pop group na BE:FIRST sa wakas at simula trilogy concert finale sa April 18 sa SMDC Festival Grounds. Sila rin ang same group na kakolab ng Mahalima sa latest single nilang Toy Friend na bahagi rin ng kanilang wakas at simula album. Patikim pa lang yan ng may init kong chika, kaya dyan lang kayo. Susunod, bentahan ng gulay sa Benguet matumal habang presyo ng gamot nakaambang tumaas sa mga susunod na buwan. Atong-ang muntik na raw makona ng mga otoridad dito sa Pilipinas. At aeroplano ng Philippine Coast Guard, pinaliparan ng flares ng China Coast Guard. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nagdeklara ng state of calamity sa Baguio City dahil sa malalang epekto ng problema sa langis. Nasasagasan na kasi niyan, pati ang turismo sa Baguio. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Anihan na ng mga gulay dito sa Barangay Paway, Atok, Benguet. Pero hindi lahat napakinabangan ng mga magsasaka gaya sa malawak na tanimang ito ng Chinese pechay. Malayo ang tingin ng magsasakang si Billy Pacalso ng abutan namin kanina. Kwento niya, imbes na anihin ang mga pananim, napilitan na silang pabayaan na lang. Wala rin naman daw silang kikitain kung ibebenta pa. Bagsak presyo daw ngayon ang mga gulay. Yan ay kahit pa doble hanggang triple na ang kanilang transportation cost, bunsod ng sunod-sunod na taas presyo sa krudo. Lublob sa hirap at saka yung yung hindi lang yung sa hirap kundi pati na rin yung yung mental condition. Kasi that's the paano ka makakabangon, paano ka magsimula. Kung tutuusin, nakaani pa ng 3,000 kilo ng Chinese pechay si Mang Billy. Yun nga lang, nabebenta niya lang ito ng 7 to 12 pesos per kilo. Sa kabila niyan, wala ring kasiguraduhan kung may bibili sa kanilang ani. Nakakalungkot ang sitwasyon ng mga kapatid nating magsasaka dito sa Atok, Benguet. Dahil halos wala naman na po silang kikitain. Ito, kung makikita po ninyo, pinabayaan na yung mga gulay na mabulok. Chinese pechay po ito. Ayan, pwede pa po ito. Good quality, ika nga, pero tinadtad at ginawa na lang pataba sa lupa. Ramdam ang matumal na benta ng gulay sa La Trinidad Vegetable Trading Post. 8 to 10 pesos per kilo ang bentahan ng repolyo rito. 20 pesos naman sa kada kilo ng Korean radish at 25 hanggang 30 pesos per kilo sa iceberg lettuce. Naglalaro naman sa 20 hanggang 40 pesos ang kada kilo ng patatas, depende sa laki. Problemado ang mga trader kung paano pa uubusin ang mga gulay. Sa Metro Manila, ang bagsak ng mga gulay mula sa La Trinidad Vegetable Trading Post. Ay na, sobrang hirap sir kasi walang mamimili. Kunti ang mamimili talaga. Kagaya nito, tingnan mo sir, hindi pa nabibili yan. Ini-impake lang namin. Maghihintay kami ng bibili uli. Paliwanag ng mga trader, hindi naman sila agad-agad makapagtaas ng presyo dahil binabarat din sila umano ng mga middleman. So sir, ano nang mangyayari ngayon dito sir sa mga silang gulay na ito? Yan, itatapon. Kung may mga hihingi, ipapahingi na lang. Ganun ang nangyayari. Isinailalim na sa state of calamity ang Baguio City dahil na rin sa malubhang epekto ng oil crisis sa iba't ibang sektor. Bukod sa pagbiyahe ng mga produktong agrikultura, bumagsak na rin ng halos 50% ang turismo na nakaapekto ng hotel bookings at sa iba pang negosyo sa lungsod. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagbabadyang tumaas ang presyo ng gamot dahil sa epekto ng giyera sa gitnang silangan. Posible raw yan sa Hulyo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Hindi lang ang transport sector ang umaaray ngayon dahil sa krisis sa langis. Maging ang healthcare and medicine sector apektado. Sinasalo raw ng mga pharmaceutical companies ang dagdag gastusin sa pag-angkat di lang ng gamot kundi pati mga raw materials mula sa ibang bansa. Ayon sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, karamihan ng mga gamot sa Pilipinas ay galing sa Europe, Amerika, India, Japan at China. At dahil mahal ang jet fuel ng mga eroplano, napamahal din ang pagbiyahe sa mga gamot. May sapat na buffer naman daw ang mga kumpanya para saluhin ang gastos na aabot hanggang June 2026. Hahanap tayo ng alternative routes or alternatibong ruta para safely ma-ship dito yung mga gamot na ating kailangan. Kami currently ang nag-absorb nitong mga price increase in the jet fuels. Yung nagtaas ng presyo sa logistics, yung mga retailers at yung distribution companies na currently kami ang nag-absorb. Pagtitiyak naman ng grupo, walang magiging taas singil sa mga gamot hanggang katapusan ng Hunyo. Bagay na tila tugma naman sa pag-iikot ng News 5 sa ilang mga butika. Siguro po sir, hindi pa lang siya mararamdaman ngayon dahil di ba po may sinabi nila nung una may naman tayo, stock pa naman tayo. Baka sa mga susunod po,
mararamdaman siya. May mga stock pa naman po din po kami. Kung tataas naman po yung presyo po, siguro mga centavos lang or piso, pero sa ano po namin, wala naman pong nagbago. Pero heto ang tanong ng lahat ngayon. Bagamat may ilang buwang pang buffer ang mga pharmaceutical companies bago sumapit ang Hunyo, ang pangunahing tanong dyan ay ano na ang mangyayari pagsapit ng June. At isa pang mahalagang tanong na kailangang masagot, ano-anong uri ng mga gamot ang magtataas ng presyo? Isa sa mga posibleng tumaas ang presyo ay yung mga biologics o yung mga gamot na gawa sa living organisms. Kabilang dyan yung mga gamot sa cancer, insulin, pati mga bakuna kontra flu at hepatitis. Pero kung magkano ang itataas ng mga yan, hindi pa masabi sa ngayon. Bago naman magtaas, kahit hindi crisis situation, merong analysis na ginagawa or rational for increasing drug prices. Right now, we are also trying to assess alongside with our global counterparts. Sa ngayon, nakamonitor ang Department of Health sa presyo ng mga butika. Ang aming nagiging usapin moving forward is kung magkakaroon man ng pagtaas, dapat yung ginamit ko ning terminong to dun sa usapin sa mga ospital, yung tinatawag na unbundled or yung naka-breakdown, na para malaman natin na talaga bang langis, diesel o crudo yung dahilan ng pagtaas at hindi ibang bagay. Para malinaw yun. Kasi kung talaga naman yun ang dahilan, hindi natin makontrol yun. Tuloy-tuloy din ang yakap program ng DOH na nagbibigay ng libreng gamot. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Muntik na raw mahuli ng mga otoridad ang pugante at negosyanteng si Atong Ang. Sinabi po yan Interior Secretary John Vic Remulla sa programang Storycon ng One News. Hindi sinabi kung saan eksakto pero dito raw yan sa Pilipinas. Unang sinabi na posibleng nasa Vietnam si Ang. Naharap ang negosyante sa kasong kidnapping with homicide, kidnapping at serious illegal detention. Kaugnay po yan ang mga nawawalang sabongero. Kanina, si Atong, muntik na namin mga corner. In fact, that was part of the operation kanina. We started at 5 in the morning. Hindi talaga namin nabutan, but he was there. Samantala, posibleng ilabas na rin daw sa mga susunod na araw ang red notice ng Interpol para sa isa pang puganteng sangkot sa flood control scandal na si dating Congressman Zaldico. Handa rin daw si Remulla na pumunta ng Vienna sakali namang ilabas na rin ang red notice para naman kay Atty. Harry Roque. Naharap siya sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng Pogo operation sa Porac, Pampanga. Tinawagan ko na siya. Sabi ko, partner, cancel na password mo. Baka lumabas yung red notice mo, huwag ka magulat kung arrestoin na kita. Hinatulang guilty sa driving under influence ang former member ng K-pop group na Winner na si Nam Tae-yoon. Napatunayan sa korte na nag-overspeeding ang singer na nagresulta sa pagkakabangga sa isang central divider. Wala namang nasaktan sa disgrasya pero lumampas sa ligtas na level ang kanyang blood alcohol level. Dahil dyan, sinentensyahan siya ng 1 taong pagkakakulong. Pinagmumulta rin siya ng 1 million won o katumbas ng higit 40,000 pesos. Naunang sinabi ng singer na nagsisisi na raw siya sa nangyari at sisikaping magbago. Nabayaran na raw ng singer-actor na si Cha Eun-woo ang atraso niyang buwis sa South Korea ng government. Yan ang kanyang ni-reveal sa panibago niyang apology post sa Instagram. Inako raw ni Eun-woo ang responsibilidad sa tax evasion issue at sinabing mas magiging responsable in the future. May tax surcharge ang Korean star na nagkakahalaga ng 20 billion won o katumbas ng higit 800 million pesos. Kasalukuyang nasa military si Eun-woo at nakatakdang ma-discharge sa January 2027. Susunod, China nagpakawala ng flares malapit sa aeroplano ng Philippine Coast Guard sa mismong araw ng kagitingan. Pambansang kamao na si Manny Pacquiao may panawagan sa mga world leaders sa United Nations. At rain or shine, the show must go on sa first night ng arirang world tour ng BTS. Tutong lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Tiyempo ngayong araw ng kagitingan, nasubok ang giting ng Philippine Coast Guard matapos magpakawala ng flares ang China malapit po sa eroplano ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Group of Islands. Sa gitna niyan, nanindigan si Senator Erwin Tulfo na hindi dapat bitawan ng lugar. Natong Frontline Report. Habang nasa ere, pinaputukan ng flares ng China Coast Guard ang eroplanong yan ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Group of Island. Nasa pulpa sa video ang usok. Ayon sa PCG, nagsasagawa sila ng routine flight sa Panganiban at Zamora Reefs kaninang hapon nang biglang magpakawala ng flares ang China. Niradyohan pa sila ng China para idiin ang anilay indisputable sovereignty nila sa lugar. Wala namang nasaktan sa insidente. Pero giit ng PCG, patunay na naman ito ng pag-uudyok at panghaharas ng China. Hindi lang daw ito pagsira sa kapayapaan sa rehiyon, kundi panganib din sa buhay ng PCG personnel. Nangyari ang insidente ilang saglit lang. Matapos ang selebrasyon ng Araw ng Kagitingan sa Pag-asa Island, bisita sa okasyon si Senator Erwin Tulfo. Sabay sa pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan, inilunsad din ng PCG at Department of Transportation ang bagong Coast Guard District sa Kalayaan Island Group. Pamumunuan ito ng on-site ng isang Commodore level commander. Natanong naman si Senator Erwin kung nakatanggap sila ng radio challenge mula China habang papuntang Pag-asa Island. Wala naman, nakita ko lang yung welcome to China sa cellphone ko. Hindi na ako nagulat dahil marami na ako naririnig na gano'n. May inaangkin talaga nila ito. Nito lang Pebrero nang makipagpulong ang DFA kasama si Tulfo bilang Senate Committee on Foreign Affairs Chairman kay Chinese Ambassador Jing Guan. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay dapat isuko ang Kalayaan Island Group. Magiging traitor ka naman if you give up and you say like, tapos nakakahiyaan before relations sa chairman. I'm saying, let's not give it up. Ano ngayon kung nandyan sila? It's ours. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Humarap sa world leaders ng United Nations si 8th Division Boxing Champ Manny Pacquiao at nanawagang bigyan ng oportunidad ang kabataan para sa kanilang kinabukasan. Nagsalta si Pacquiao sa pulong ng UN o doon sa UN headquarters sa New York bilang bahagi ng kampanya ng Pilipinas na mapasama sa UN Security Council. Ayon kay Pacman, maraming kabataan ang nahaharap sa mga suliranin gaya po ng kahirapan at karahasan. Bilang isang boksingero, nagbigay raw sa kanya ng disiplina at pag-asa ang sports. Kaya't hiling niya palakasin pa ang larangan ng sports para po sa kapayapaan at pagunlad. Let us work together to strengthen the rule of sport as a tool for peace, development, and the prevention of violence and extremism. Let us invest in our youth and expand opportunities for them to grow and succeed. Abangan ang nakakaliw na moment ng magkakabarkadang kinukuhanan ng human drone. At silipin ang mga ganap sa first concert ng BTS para sa kanilang world tour. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kahit umulan, walang makakapigil sa mga ARMY at sa BTS sa first night ng kanilang arirang world tour sa South Korea. Dumayo rin ang fans mula pa sa ibang bansa para sa concert. Siyempre, kumpleto yan with BTS merch. Maulan ang first show ng BTS sa Goyang Stadium. Pero walang makakapigil sa mga ARMY na matagal naghintay kaya the show must go on. Present din sa concert ang Pinay ARMY at si 2013 Miss World Megan Young. Sa Saturday at Sunday naman ang Day 2 at 3 ng concert. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabawang pampagood night, tag-init. Kaya't uso ang mga outing.
Ang magkakaibigang umeksena sa Siquijor, kinaliwan ng netizens. Nakasakay sa balsang kawayan ang magbabarkadang yan sa Cambugahay Falls. Pero sabay-sabay silang nahulog. Kwento ng uploader, para sana yan sa human drone. Sinabihan sila ng tour guide na hawakan ang cellphone pero sa sobrang pagka-excite ay na out of balance siya. O sila, buti na lang daw ay mababaw lang ang talon. At buti hindi nahulog ang cellphone. Yes, pero kahit man mahulog, mababaw naman daw ang talon. Nag-right. Diba? Ang galing ko dun sa part na. Alam mo, tingin ko walang kaiba sa cellphone kung mahulog siya sa mababaw o malalim. Pag nahulog siya. Oh, sir, pero pag malalim yun, mahirap makuha ulit. Pwede na hindi makuha, di ba? O, pero kung mababaw, makukuha pa din, di ba? Nanguwi lang dun sa ilalim. Sige na. Totoo naman, di ba? Sige Di ba? Agree tayo mga kapatid, tama po ba? Okay, Pag okay sa na, swimming okay. pool, di ba? Mababaw, kaya natin sisirin. Umahapapit. Sige, magpaliwanag ka sa barangay. Yan po ang 45 minutong pag-imas malagang headlines. Balta at diskusyon para sa paghubog ng matrinong opinyon. Kami inyong kapatid sa Baltaan sa Public Service. Ako po si Ed Lingaw, walang iwanan. Front 99.